Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nang dahil sa umunoy git-gitan, walang habas na namaril sa Antipolo ang isang SUV driver. Critical sa ospital ang rider na nakaalitan niya. Tatlong iba pang sugatan kabilang ang live-in partner ng namaril at isang umawat lamang. Katwiran ng suspect, self-defense ang nangyari dahil pinagtulungan umano siyang bugbugin. Babala, sensitibo po ang nahulikam na tagpo sa pagtutok ni June Veneracion. Sa sunod-sunod na pamamaril, nagtapos ang away ng isang SUV driver at ilang rider sa Marcos Highway kahapon ng umaga. Bago niyan, nagsimula ang gulo sa umano'y gitgitan sa kalsada. Sa kuwang ito ng isa sa rider na mag-ama pala, kitang hinahabol nila ang isang SUV. At nang magpang-abot, bumaba ang SUV driver hanggang magkasuntukan. Isa laban sa dalawa. Ang una pong sumapak ay yung driver sa daddy ko. So, syempre, yung daddy ko, siguro bumawi lang siya. Then ako, nakita ko nadedehado yung daddy ko. So, to the rest back naman ako. Di nagtagal, bumunot na ng baril ang pinagtutulungang SUV driver. Bumagsak agad ang harapang binaril na rider habang tinamaan din ng isa pang kahabulang rider at isa pang rider na umawat. Natamaan din ng shooter ang kasama niyang babae. Nakalaunay na lamang ka-live-in niya. Binuhat niya ito at isinakay sa kanilang SUV. Nakaalis man ang suspect, nakapagkasa naman agad ng hot pursuit operation ng Antipolo Police. At naaresto ang suspect halos 30 minuto o makaraan ng pamamaril. Naaresto ka namin, ha? Ang umano'y gitgitan din ang naging sentro ng investigasyon ng pulisya. Accordingly is may parang muntik na silang masagin na grupo ng nakamotor. Kinat sila doon sa part na yun. So kaya nahinto rin yung sasakyan. Pinagkaisahan nila yung suspect. Pero nagkontrahan ng rider at SUV driver sa kung sino sa kanila ang unang nanggitgit. Una niya pong nagitgit is yung father ko, isa puwitan niya. Muntik na po siyang sumemplang, buti lang po iniwasan. Hindi ko po talaga sila nakagitgitan, sila lang po nanggigitgit sa akin. Kasi pagka hinto ko po sa akin, pinagmumura kagad nila ako. Pero aminado ang suspect na mabilis ang pagmamaneho niya dahil may hinahabol na sasakyang ka-convoy. Paliwanag naman niya sa pamamaril. Hindi siya nakapagpigil dahil sa bukod sa pinagtutulungan na siya, may bubunutin umano ang isa sa rider. Yung isa pong lalaki na naka-helmet, yung matanda po na hinto sa akin, bubunutan po ako ng baril. Siyempre bilang po akong gun owner din, matitrigger po ako sa ganun. Nablangko na po talaga ako kasi ang sakit na ng katawan ko na sa bugbog po nila. Wala po dalang baril ang daddy ko. Critical ngayon sa ICU ang isa sa mga kagitgitang rider ng SUV driver. Sa nakaaway ko sa road rage, humihingi po ako ng tawad sa nagawa ko. Dahil sa init lang po ng ulo, mainit po ulo namin pareho. 8 basyo ng bala ng 9mm pistol ang na-recover ng mga pulis dito sa crime scene. Sa record ng PNP, rehistrado naman ang baril ng suspect. Pero wala siyang gun ban exemption mula sa COMELEC. Sa investigasyon ng PNP, hindi raw maituturing na self-defense ang ginawa ng gunman na mahaharap sa reklamong multiple frustrated murder at paglabag sa Omnibus Election Code. Makita nyo naman yung mga biktima, wala naman silang hawak na patalim, no? And other deadly weapon. And hindi lang iisang beses nagpaputok yung suspect natin, no? Several times. Ginawaran ng medalya ng kagalingan ang 8 pulis na humabol at nakahuli sa suspect. Pinag-aaralan naman ng PNP ang pagpapataw ng dagdag parusa sa mga gun ban violator. Any people who will violate ng gun ban, you have a lifetime ban in ownership ng firearms natin. May hiwalay ring investigasyon ang Land Transportation Office sa mga sangkot para malaman kung meron bang dapat bawian ng driver's license. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras.